pag-usapan po natin at pakinggan po natin mga kababayan itong matinding interview ni ni Sir Ronald Llamas dito po sa 1PH kasi sabi po dito, VP Sara's bank accounts could be game changer in impeachment mga kababayan. So ito i-play po natin. Very, very happy to have you with us this morning, sir. Let's talk about this next step in the impeachment process. No, so sufficient in substance. How significant is this step? And also, what do you expect the VP to be doing at this point? So far, she's been silent, but now she has 10 days to respond. Well, first of all, nabanggit ko na to sa mga several episodes sa inyong network that the impeachment will proceed. It will pass sa Justice Committee and most probably it will pass sa voting sa plenary and get 1/3 of its members para yung impeachment ay umakyat na sa Senate. No? Ikalawa ay itong medyo mahalaga yung ginawa ng Justice Committee na tinanggal na or pinayagang tanggalin yung first at saka second impeachment para walang magamit si Sara Duterte na mga technicalities again para mag-file ng TRO sa Supreme Court. Tama. Kaya ang focus nila ngayon ay yung technically as well as substantially very strong yung third at saka fourth impeachment. Third ay magkakaroon ng parang semi or small trial sa Justice Committee as proposed ng Supreme Court decision. Ngayon mga kababayan, ito. Di ba binigyan ng 10 araw na ultimatum ito pong si Vice President Sara Duterte para po sumagot, mga kababayan, dito po sa Committee on Justice. Ngayon mga kababayan, sa inyong palagay, pupunta kaya itong si Sara Duterte mga kababayan? O magpapakita kaya ito sa Kamara para po harapin yung reklamo po laban sa kanya or yung kanyang impeachment mga kababayan? Sa inyong palagay, sisipot kaya si Sara Duterte? Di ba matapang siya? Sabi ng mga taga-suporta niya. O haharapin kaya ni Sara Duterte itong kanyang impeachment mga kababayan diyan po sa Kamara? Kasi binigyan siya ng 10 araw na ultimatum para po sumagot. Last year, pinatay nila yung impeachment ni Sara Duterte. So, may mga ebidensya na ilalabas sa Justice Committee in the next few days. Ngayon, ano yung ebidensya na yan? May bago ba dyan? Malamang meron. Dahil po sa third at fourth impeachment, nakalagay doon yung usapin ng SALN. So, kung nakalagay din yung usapin ng SALN, then they may have to open her bank accounts. Tama! At yun yung Yan lang naman ang inaabangan ko mga kababayan, sa totoo lang. Yan lang ang inaabangan ko dyan. Kasi alam ko naman na yung ground number 4, doon po sa impeachment 3 or number 3, talagang matibay po yon kasi hindi po niya maitatanggi yun. Nagbanta siya eh. 'Di ba? Kumausap siya ng assassin, sinabi niya, no joke, no joke. Pinagbantaan niya ang buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni former House Speaker Martin Romualdez. So wala siyang lusot dyan mga kababayan. Kahit pasabihin niyang conditional threat pa rin po yun. Ngayon dito naman po sa usapin ng kanyang salin, ito po talaga yung kapanapanabik kasi biglaan yung paglobo ng kayamanan ni Vice President Sara Duterte. At ngayon mga kababayan, posible na kapag umusad na po yan, talagang dumating sa point na buksan o tingnan yung bank account ni Sara Duterte at yan ang inaabangan ng maraming kababayang Pilipino po natin. Kasi ako sa totoo lang, personally mga kababayan, wala na po akong pakialam kung ano yung kahantungan sa huli ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung siya ba ay may impeach or hindi mga kababayan, wala na po akong pakialam dyan. Ang gusto ko lang talagang makita dyan ay yung bank account mga kababayan ni Vice President Sara Duterte, kung totoo ba na nilalagyan ng pera galing po sa mga pogo operator at galing po sa mga drug lord mga kababayan. So anyway, ituloy pa natin. Tagal nang sinasabi nung guest nyo dito earlier na Senator Trillanes, itong mga bank accounts na ito ay very anomalous. So kung lalabas sa bank accounts nila na ito ay anomalous, na walang galing ito sa mga drug lords or pogo lords in huge amounts, as Senator Trillanes has consistently said this past few years, then that might be a game changer dito sa impeachment, hindi lang sa House, kung hindi sa public as well as sa Senate. Ano yung defense niya that she can still put within these 10 days? Is it a defense against the trial to proceed? Wala namang evidence na mabibigay at this point, right? Or counter-evidence for this matter. So it's just a reaction, tama ba? Well, katulad ng previous impeachment, ay sasabihin niya na wala akong kinakatakutan sa impeachment, let it go. Pero at the same time,
i-contradict niya yung sinabi niya and file a case sa Supreme Court para pigilan yung impeachment. Pero this time, baka wala na siyang masyadong basis or technical basis para pigilan yung impeachment. Yeah, what could she Sure. possibly put there, sir? Like what can stop this process now from going, now that the wheels are turning? Yan. Well, again, yung Supreme Court ay katulad ng last impeachment ay gumawa ng judicial overreach. Ibig sabihin, alam sila sa isang co-equal branch of government. Dahil sila yung Supreme Court They're very supreme. Pwede pa rin nilang gawin yon kahit yun ay labag sa ating constitutional system. No? Pwede pa rin nilang gawin yon. Pero I doubt kung gagawin nila yon this time. Dahil even yung kanilang desisyon, Kasi sa totoo lang, pag ginawa nila yan mga kababayan this time, magagalit na sa kanilang taong bayan. 'Di ba? Yung sasaklawan nila, yung hindi abot ng kanilang kapangyarihan. Maniwala kayo mga kababayan, magagalit ang taong bayan dyan. Kasi biruin nyo parang anong nangyayari ngayon, tuwing magkakaroon ng impeachment laban po kay Sara Duterte, ang gagawin ng kanyang team, ng kanyang grupo, tatakbo sa Supreme Court, magsusumbong-sumbong doon. Tapos ito mga kaalyado ng mga Duterte sa Supreme Court, mga kababayan, allegedly, gagawa ng paraan para hindi ma-impeach etong si Sara Duterte. So ngayon, dito po sa pagkakataong ito, mukhang malabo na pong magawa ni Vice President Sara Duterte yan kasi wala na siyang butas na makikita doon po sa mga impeachment complaint na isinampa po laban sa kanya dahil yung 3 and 4, mabibigat po talaga ang grounds mga kababayan ng mga yon. Anyway, ituloy pa natin. na judicial overreach ay sinusunod na ngayon ng House. No? Kaya I doubt kung merong basis. Just in case. What does that tell you that the House, or at least 1/3 of the House, no, not the entire House, but the minimum required, has actually pushed for this impeachment trial to go on, regardless of the fact that she has just announced her bid for presidency and malaki pa rin ang suporta sa kanya. She might be the next sitting president. Walang nag-shift ng loyalties dito sa House? Well, syempre, yung bumoto last time, na marami naman doon, wala na ngayon sa Congress, yung 260 votes sa Congress, most probably hindi mangyayari. Pero yung 1/3 mo lang naman is about 105, 106. Yung bumoto sa Justice Committee na sufficient in form and substance, itong third at saka fourth impeachment complaint. 54 na agad yon mga kababayan. Diba? Biruin nyo, ang kailangan lang naman dyan, 106 na boto para makuha yung 1/3 mga kababayan. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, di ba yung bumoto, doon po sa impeachment mga kababayan sa mga grounds, kaya nga nagkaroon ng substance, ito po mga aligasyon kay Sara Duterte, nasa 54 po na kongresista. So ngayon mga kababayan, yun pa lamang ay naando doon po sa Committee on Justice pa lang. So ngayon, kung pagbubutohan yan, talagang malaki ang posibilidad na makuha po talaga yung 1/3. Hindi man kasing dami nung una, pero mga kababayan, pasok pa rin po talaga, makukuha pa rin talaga yung 1/3. Anyway, tuloy pa natin. Ay dadagdagan mo na lang ng another 52 para ma-reach yung 1/3. Katulad ng sinabi ko dito sa Morning Matters before, ay very doable yung 1/3. At Kasi biruin nyo, marami ang majority mga kababayan sa Congress. At karamihan po dyan talaga hindi gusto si Sara Duterte. itong botohan yesterday is proof of that. Dahil 54 na yung bumoto So 52 na lang yung kakailanganin mo. No? Kaya tandaan nyo mga kababayan ganito yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, eto pagka nakuha yung 1/3 na boto para ma-impeach si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon, dyan sa kamera mga kababayan, wala kayong magagawa kung hindi mag-subscribe sa akin. Kasi ako, ang paniniwala ko dyan, ngayon pa lang sinasabi ko mga kababayan sa inyo, mai-impeach po talaga yan sa pangalawang pagkakataon. Maniwala kayo, makukuha yung 1/3 mga kababayan. mas naging doable yung sinasabi ko before na 1/3 sa House para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Okay. Sir, let's go back to what she is even being impeached for, no? Plunder, malversion, graft, corruption, and then you have this 612 million peso confidential funds that is difficult to be tracing, death threats to the president and his wife, and 125 million of appropriated funds for personal gain. Give us an idea, is this strong enough for the case? Let's kick off with the fact na mabubuksan ba talaga ang bank accounts, and is this already something that can be done right now
already? How much proof is needed to show this, especially since there are so many investigations into anomalous funds going on with the flood control scandal, corruption everywhere, no? So people at large also right now, magagawan ba ng kaso tong confidential funds that happened several years ago? Of course, Danny, the proof has always been there. Even yung Commission on Audit natin ay naglabas na ng mga pruweba dito. So, it doesn't matter kung nangyari ito before the flood control scandal. Ang mahalaga ay meron bang ginawang mga anomalies ang Vice President. So, 120 million na ginastos na in 11 days. Yung mga na-discovery ng COA sa Department of Education in the hundreds of millions. No? Yung, hindi ko alam kung kasama dyan yung testimony ni Las Cañas na tetestigo sa International Criminal Court na si Sara ay yung reyna ng Tokhang sa Davao dati pa. No? At saka yung iba pang mga, almawa, yung kanyang grave threat sa presidente, very public yun. Although sinabi niya na hindi yun seryoso, in-emphasize pa niya na hindi ito joke yung kanyang threat sa presidente at sa kanyang pamilya. So, kaya sabi talaga yan mga kababayan, kahit pa pagtanggol yan ng mga vlogger niya, sabi talaga si Vice President Sara Duterte dyan, kahit pa sabihin nila na conditional threat yan, threat pa rin po yan. Tandaan nyo po palagi yan. Ngayon mga kababayan, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, may impeach po talaga yan sa pangalawang pagkakataon. Totoo yan. Kasi kung dito pa nga lang sa Committee on Justice, nakuha na agad yung 54 na boto mga kababayan para mag-proceed. Ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte, ibig sabihin 52 na lang yung kulang para makuha yung 106 na boto. Biruin nyo kung yung 52 na yon buboto para ma-impeach etong si Sara, baka nga mahigit pa sa 1/3 yung bumoto dyan para ma-impeach etong si Vice President. Kaya ako malakas ang kutob ko mga kababayan at malakas ang loob ko na sabihin sa inyo na may impeach yan sa pangalawang pagkakataon. Very compelling at very definite yung evidence. Hindi lang siya nagamit dahil pinatay ng Supreme Court at ni Senate President Chis Escudero yung impeachment last year. Pero the evidence, hindi naman nagbago eh. Itong bank account ay posibleng madagdag dahil doon sa usapin SALN. Paano kung i-check pero mo yung hindi ba po, kanya? doesn't she need to be first convicted of these crimes before she can be impeached? So hindi ba mahaba pa ang proseso na yon? Hindi. Just the fact that these are there she cannot be is convicted enough. because she cannot be convicted dahil impeachable person siya. Tama. So kaya nga ang ginamit laban sa kanya is impeachment dahil hindi siya pwedeng makonvict. Hindi siya pwedeng makasuhan. Okay. Kaya So, kung pwede kasi dapat yun na lang ang ginamit, hindi na impeachment. No? Okay. Kaya impeachment ang ginamit dahil hindi pwedeng mangyari yun. and this could also be the case if she wins as president. So she will have the next entire 6 years to not have any case filed against her. Tama ba? Yes. Except impeachment na lang yung recourse. Dahil kung sakali magiging presidente siya, mga kababayan, meron siyang immunity suit. Hindi siya pwedeng kasuhan kasi makaka-apekto yon sa kanyang trabaho bilang presidente ng bansa. Anyway, ay shoutout kay Ma'am Lori of Sweden Mega love shoutout po. Kaya nga gigil na gigil si Sara na maging presidente agad-agad. Kasi biruin nyo isipin nyo mabuti. Sa dami ng kasong kinakaharap ni Sara Duterte ngayon, nahaharap pa siya sa impeachment mga kababayan, kung siya nga naman ay magiging presidente ng napakadali dahil siya naman ang successor ni PBBM mga kababayan, lahat ng kaso na pwedeng isampa sa kanya, hindi po yun magpuproceed agad-agad kasi nga magkakaroon siya ng immunity suit. Di po ba? So hindi siya pwedeng kasuhan mga kababayan. Kaya nga siguro pinipilit nila na maging presidente agad si Sara para maabsuelto sa mga pananagutan. Oh, except impeachment. As vice president or president, impeachment lang ang pwede. Wala lang. Okay, so yan na lang ang final recourse. Let's discuss that death threats, which is still being debated, even as recently as the other day, no? That these could just be, as with the defense of her father, hyperbole or statements that were not meant. To what extent can the court use these as grounds for impeachment? The statements that she made and death threats against the president. Is there a strong enough course? Definitely magagamit yan. Sa International Criminal Court nga, ginagamit na yan ngayon. Tama. Kung hindi yan pwedeng i-sustain na hyperbole. Dahil mataas kang tao eh. You're the second, you have the second highest, most powerful position in the country. You're the first beneficiary kung mamamatay yung presidente na tineterapen mo. Ikatlo, ay may capability kayo dahil nga sa nangyaring Tokhang.
na crimes against humanity. Ibig sabihin, from all angles, ay pwede kang kasuhan ng impeachment dahil doon sa iyong mga threats. Dahil yung mga threats mo na grave, no? Yung very threats mismo ay isang krimen, ay among others, no? Dahil hindi lang naman yan yung kasama sa articles of impeachment. Pero yan ay seryoso. Dahil kaya mong gawin as the second most powerful person and as the beneficiary of the threat. No? As beneficiary at record mo na nagawa yan ng iyong pamilya. Okay. Sir, what happens to in the next step, no? Kung mai-impeach man siya, I mean, there's only how many more years before the next administration. So what is the point? Why do we need to... Then ban siya from any elective position. Kahit barangay councilor. Hindi na siya pwede tumakbo. Oh, is that clear? Because I've been asking that question, and will she be banned from filing candidacy after that immediately? Yes. Okay. For how long? Forever? Lifetime. Because Forever. That's a lifetime na hindi siya pwede tumakbo. We have seen cases filed against even the highest people in our land, no? Former President Estrada, former President Macapagal Arroyo, and they returned to power at some point in time. Because the impeachment failed. Hindi sila na-impeach eh. Kasi bumaba agad sa pwesto mga kababayan, ito pong si Estrada. Noong mga panahon mga kababayan na ipinai-impeach po siya. 'Di ba pinalitan agad siya ni Gloria Macapagal Arroyo. At the same time mga kababayan, 'di ba pinatawad siya ng administrasyon ni Gloria. No? Kaya nga yung kay Estrada na-trigger yung people power dahil hindi siya na-impeach. Si Arroyo, never siya na-impeach. Never umabot sa Senate. Interesting. Okay, and this is something that they knowingly did, no? So that they could actually have a chance to return to power. Yes. Ang na-impeach lang successfully ay alam ko si Ombudsman Merceditas at saka si Chief Justice Corona. Yun talaga na-convict sila. Paano meron kang impeachment sa House dahil meron kang trial sa Senate? Dahil sa Senate, pag na-convict ka, hindi ka na pwede tumakbo in any elective position. Si Sara lang naman ang together with Erap Estrada and Corona ang umabot sa Senate. Pero si Estrada ay hindi na-impeach, hindi na-convict. Interesting. So, do you anticipate na VP could actually resign before this impeachment happens? Yes, pwede siya mag-resign, pero meron pwedeng ituloy ng Senate yung hearing para i-ban siya from elective office. Has that happened before? If it couldn't happen with the former presidents? Hindi pa siya nangyari dahil ito yung first time eh. Kung sakali na merong executive na may impeach. Yung naging successful lang na impeachment ay yung ombudsman at saka yung chief justice. So ito yung first time na mangyayari na isang elective officer can be convicted. Ito yung first time. Pero malinaw dyan yung rules. Pero for that to be able to happen, it needs to be happening quite quickly, no? Because she can resign at any time as VP and then file her candidacy. And then once... Pero mga kababayan, ito isipin nyo po mabuti. Di ba sinabi ni Sara Duterte na hindi talaga siya aalis sa pwesto, hindi siya magre-resign. Kahit pa mga kababayan magkaroon ng impeachment, trial sa Senado, kahit pa makaramdam siya na siya ay magigilty mga kababayan, mababan sa kahit na anong posisyon sa ating pamahalaan o hindi siya makakatakbo in the future, hindi pa rin siya magre-resign sa pwesto niya bilang Vice President. Sa madaling salita, lalaban po itong si Sara Duterte. Kaya nga yung usaping resign mga kababayan, talagang depende na lang kay Sara Duterte yon kung kakainin niya yung sinabi niya. Kaso ang problema mga kababayan, mataas po ang pride ni Sara Duterte at mukhang hindi niya kakainin yung sinasabi niya mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Once that period is lapsed, wala na pong magagawa ang Senado, no, to withdraw the candidacy. Pwede pa ba? Yung filing ng candidacy, may date yan eh. Nangyayari yan sa 2027 pa. Correct, yes. Impeachment ay mangyayari sa 2026. Kung ang magiging record mo ay yung mga na-previous impeachment, mabilis yan. 2 to 3 months. No? 2 to 3 months. 3 months at most. No? At sabi ko nga, kahit siya ay mag-resign, no? Ibig sabihin, hindi siya matatanggal as Vice President, pwede pa rin ituloy ng Senado yung trial, hindi para tanggalin siya as Vice President, kung hindi para pigilan siyang tumakbo for any elective position in the future. Do you feel that this is Wala niya yung mga kasalanan ngayon. Okay, and do you sense that this is something that could really happen? To ban her from her. Okay. And this is the sentiment of the House. The House, no? The Senate is a different thing. Dahil sa House, 1/3 lang ang kailangan mo eh. Sa Senate, ang kailangan mo 2/3. And for now, the majority doesn't have the 2/3. So medyo matindi yung labanan sa Senate. Interesting. Okay. Very intense yan. Dahil nga, wala yung numbers for now. Okay. Sino po ang magiging VP kung ma-impeach si VP? Yan. Ano yung mangyayari transition ng... Sorry? Depende sa presidente, Dani. Siya yung mag-appoint eh. Pwedeng galing yan sa Senado, pwedeng manggaling yan sa Kongreso, theoretically. Pero yung presidente magkukan kung sino yung papalit sa Vice President.
Okay. Let's shift gears for 1 second, and I just wanted to get your quick thoughts on the anti-political dynasty bill that's So ito, ibang usapin na yan mga kababayan, pero maliwanag dito, kung sakali na ma-impeach itong si Sara Duterte, ang tingin ko mga kababayan na pwede maging Vice President, maalin po kay Tito Sen. Kay, si Kiko Pangilinan, okay din naman mga kababayan. 'Di ba? Kasi biruin nyo, nung nagsalita si Miss Sharon Cuneta, 'di ba, sinabi niya mga kababayan maliwanag sa harap ni PBBM na kasama niya yung asawa niyang Vice President mga kababayan at nagkamali ng choice si Presidente. So ngayon, pwede rin naman mga kababayan, ito pong si Erwin Tulfo. Yun po yung mga nakikita ko mga kababayan na pwede na maging Vice President. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo tatanungin sa inyong palagay, sino napupusuan ninyo or nakikita ninyo na pwedeng maging Vice President kung sakaling ma-impeach? Ito pong si Sara Duterte. Pero ang pinakamaganda kasi talaga dito mga kababayan, talagang kahit pala mag-resign si Vice President Sara Duterte, tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ang paggulong ng kanyang impeachment trial sa Senado. Di po ba? Yun ang maganda. Ngayon, ang pinoproblema lamang po dito, kung makakakuha ba ng tamang bilang, yung impeachment ni Sara Duterte, diyan po sa Senado. Kasi maliwanag naman po yung sinabi dito ni Sir Ronald Llamas na sa ngayon, wala pa talagang bilang diyan po sa Senado. Pero ako naniniwala ako mga kababayan na kapag ka napipressure na, kapag ka napipressure na ang etong mga senador ng mga kababayang Pilipino po natin, baka bumoto sila para papanagutin ito pong si Sara Duterte. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan sa issue po na yan.